Kumusta mga ka-tips? Marami sa atin ang pagod na sa cycle ng buhay na tila walang patutunguhan, laging kulang ang budget at puno ng stress. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang komprehensibong gabay kung paano ka talaga makakapagsimula ng bagong buhay sa praktikal at legit na paraan. Hindi ito puro motivational quotes lang. Ito ay mga actionable steps na swak sa ating mga Pilipino. Kaya naman, siguraduhin mong tapusin ang video na ito hanggang huli dahil sa dulo ay ibabahagi ko ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para maging matagumpay at dire-diretso ang iyong pagbabago. Bago natin simulan, paki-like naman ang video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Harapin ang salamin at tanggapin ang totoo. Ang unang hakbang sa pagbabago ng buhay ay ang matapang na pagharap sa katotohanan ng iyong sitwasyon ngayon ng walang halong pagpapanggap o filter. Marami sa atin ang sanay mag-post ng magagandang pictures sa social media pero pagbaba ng phone ay baon naman sa utang o kaya ay hindi na masaya sa takbo ng araw-araw. Para makapagsimula ka ng bagong buhay, kailangan mong ilatag ang lahat ng iyong resibo sa lamesa, literal man o emosyonal. Ilista mo ang lahat ng iyong mga pagkakamali, ang mga utang na matagal mo nang iniiwasan, at ang mga bisyo na kumakain sa iyong oras at pera. Hindi ito ginagawa para saktan ang iyong sarili, kundi para malaman natin kung gaano kalalim ang kailangang ayusin. Kapag naging tapat ka sa sarili mo tungkol sa naging failure mo sa past, doon mo lang makikita ang tamang blueprint para sa iyong future. Kasama sa pag-audit ng iyong buhay ang pagsusuri sa mga taong madalas mong nakakasama o ang tinatawag nating inner circle. Aminin natin na maraming mga kaibigan ang nandyan lang kapag may inuman o may tawanan, pero nawawala kapag oras na para mag-improve o mag-aral ng bagong skill. Kung ang mga kasama mo ay mga energy suckers na walang ibang topic kundi chismis o paninira sa ibang tao, hihilahin ka lang nila pababa sa dating ikaw. Ang pagbabago ay nangangailangan ng pagdistansya sa mga toxic na tao kahit pa matagal na silang bahagi ng iyong buhay. Kailangan mong maging mapili sa kung sino ang pinapapasok mo sa iyong mental space dahil ang ugali ng 5 people na pinakamalapit sa iyo ay magiging ugali mo rin kalaunan. Napakahalaga rin na magkaroon ka ng malinaw na dahilan o yung tinatawag nating why kung bakit mo gustong magbago sa pagkakataong ito. Hindi sapat na sabihing gusto mo lang maging rich o maging successful dahil kapag dumating ang pagod, madali kang susuko kung mababaw ang iyong motivasyon. Isipin mo ang iyong mga anak na gusto mong bigyan ng magandang edukasyon o ang iyong mga magulang na gusto mong ipasyal o ang iyong sarili na pagod na sa pakiramdam ng laging kinakabahan tuwing sasapit ang katapusan ng buwan. Isulat mo ito sa isang papel at ilagay mo sa lugar na lagi mong nakikita para tuwing tinatamad ka ay may magpapaalala sa iyo ng iyong misyon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa matinding pagnanais na hindi na maranasan ang hirap na nararanasan mo ngayon. Dapat mo ring matutunan na bitawan ang mga salitang sana hindi ko ginawa iyon o sana ganito ang nangyari dahil wala na tayong magagawa sa nakaraan. Ang pananatili sa pagsisisi ay parang pagmamaneho ng sasakyan habang nakatingin lang sa rearview mirror, kaya siguradong mababangga ka sa harap. Palitan mo ang iyong mindset mula sa pagiging biktima ng iyong nakaraan tungo sa pagiging designer ng iyong hinaharap. Sa halip na ubusin ang energy sa panghihinayang, gamitin mo ang bawat pagkakamali bilang mamahaling lesson na nagturo sa iyo kung ano ang hindi na dapat ulitin. Ang bawat tao ay may madilim na bahagi ng kwento, pero ang mahalaga ay tapos na ang chapter na iyon at hawak mo na ngayon ang ballpen para isulat ang bagong pahina. Panghuli, kailangan mong kilalanin ang iyong mga personal triggers o yung mga bagay na nagpapabalik sa iyo sa maling gawi. Halimbawa, kung alam mong ang sobrang pagod sa trabaho ang dahilan kaya ka napapabili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan para lang ma-reward ang sarili mo, kailangan mong gumawa ng ibang paraan para mag-relax. Maaring ang trigger mo ay ang inggit tuwing nakakakita ka ng bagong gamit ng kapitbahay kaya ka napapautang para lang makasabay. Sa pamamagitan ng pagiging aware sa mga triggers na ito, mas magiging handa ka na kontrolin ang iyong reaksyon bago ka pa mahulog sa dating butas.
Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob ng iyong isip, kaya bantayan mo ng maigi ang iyong mga iniisip at nararamdaman bawat oras. Aral 2. Ang sining ng mga small wins at micro habits. Ang ikalawang hakbang sa iyong pagbabago ay ang pag-unawa na ang malalaking tagumpay ay nabubuo lamang mula sa maliliit at paulit-ulit na tamang desisyon. Marami sa atin ang nabibigo dahil sinusubukan nating baguhin ang lahat sa loob ng isang gabi na madalas ay nagre-resulta sa pagkapagod o burnout. Dito papasok ang tinatawag nating 5-minute rule kung saan ang anumang gawain na kayang tapusin sa loob ng 5 minutes ay dapat mong gawin agad nang walang pag-aalinlangan. Halimbawa, ang pagliligpit ng iyong higaan pagkagising, paghuhugas ng platong kinainan, o pag-aayos ng iyong desk ay tila maliliit na bagay lang, pero ang totoo ay nagbibigay ito ng mensahe sa iyong utak na ikaw ay produktibo at nasa kontrol. Kapag nasimulan mo ang araw sa isang maliit na panalo, mas gaganahan ka na harapin ang mga mas malalaking hamon na darating sa mga susunod na oras. Napakalaking bahagi rin ng iyong pag-unlad ang paggawa ng digital detox para protektahan ang iyong peace of mind laban sa inggit at pressure. Sa panahon ngayon, madaling isipin na napag-iiwanan na tayo dahil nakikita natin ang highlight reel ng buhay ng ibang tao sa social media. Ang walang katapusang pag-scroll sa Facebook, Instagram o TikTok ay madalas na magnanakaw ng iyong oras na dapat sana ay ginagamit mo para sa iyong sariling growth. Subukan mong limitahan ang paggamit ng phone, lalo na sa unang 1 hour pagkagising at huling 1 hour bago matulog para hindi ma-overwhelm ang iyong isipan. Ang pagbabago ng buhay ay nangangailangan ng focus at hindi ka makakapag-focus kung ang atensyon mo ay laging nakatuon sa kung ano ang kinakain o binibili ng ibang tao na hindi mo naman personal na kakilala. Hindi rin matatawaran ang epekto ng paggalaw ng katawan sa iyong mental health at overall energy levels para sa bagong buhay na iyong hinahangad. Hindi mo kailangang magkaroon ng mamahaling gym membership para maging healthy. Sapat na ang maglaan ng 15 hanggang 20 minutes na paglalakad o simpleng stretching bawat umaga. Ang physical activity ay naglalabas ng mga hormones na nagpapasaya sa atin at nagtatanggal ng stress na naiipon sa maghapon. Kapag masigla ang iyong katawan, mas magiging malinaw ang iyong pag-iisip at mas magkakaroon ka ng drive na tapusin ang iyong mga goals. Ituring mo itong body budgeting kung saan namumuhunan ka ng kaunting oras sa ehersisyo ngayon para hindi ka gumastos ng malaki sa gamot o ospital sa mga darating na panahon. Ang isa sa pinaka-importanting skills na dapat mong matutunan sa yugtong ito ay ang sining ng pagsasabi ng no sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa iyong pangarap. Bilang mga Pilipino, madalas tayong nahihiyang tumanggi sa mga aya ng kaibigan na lumabas o gumastos dahil ayaw nating maging killjoy o mapahiya. Pero kailangan mong ma-realize na bawat yes mo sa isang bagay na hindi mo naman kailangan ay isang no para sa iyong kinabukasan at ipon. Ang pagtanggi sa mga unplanned na gastusin o mga lakad na alam mong makakasira sa iyong schedule ay hindi pagiging madamot kundi pagiging responsable. Ang pagsasabi ng no ay isang form ng self-respect dahil pinoprotektahan mo ang iyong limitadong resources tulad ng oras, pagod at pera para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Para maging organisado ang iyong paglalakbay, simulan mong gumamit ng isang simpleng daily checklist na mayroon lamang 3 to 5 na mahahalagang task bawat araw. Huwag mong punuin ang listahan mo ng 50 na bagay dahil lalo ka lang mai-stress kapag nakita mong marami ka pang hindi nagagawa. Ang layunin ay maranasan ang sense of accomplishment tuwing maglalagay ka ng check sa tabi ng isang natapos na gawain. Isulat mo ang mga ito sa isang notebook o kahit sa notes ng iyong phone bago ka matulog para paggising mo ay alam mo na agad ang direksyon ng iyong araw. Ang consistency sa paggawa ng maliliit na bagay na ito ang magsisilbing matibay na pundasyon ng iyong bagong pagkatao hanggang sa maging automatic na ang pagiging disiplinado sa iyong sistema. Aral 3, Disiplina sa pawis at pitaka. Ang ikatlong aral sa pagbuo ng bagong buhay ay nakatuon sa pag-aayos ng iyong pundasyon pagdating sa pananalapi at kalusugan dahil hindi mo matatamasa ang tagumpay kung bagsak ang iyong katawan at laging butas ang iyong bulsa. Mahalagang simulan ang tinatawag nating 70-20-10 rule.
kung saan ang 70% ng iyong kinikita ay mapupunta sa iyong mga pangangailangan, ang 20% ay ilalaan sa pagbabayad ng utang o pag-iipon at ang 10% ay ibibigay bilang tulong o donasyon. Marami sa ating mga Pinoy ang hirap mag-ipon dahil nauuna ang gastos bago ang tabi, pero sa bagong buhay mo, dapat ay unahin ang pagbabayad sa iyong future self. Kahit magsimula ka sa maliit na halaga gaya ng 50 o 100 pesos bawat sahod, ang mahalaga dito ay ang pagbuo ng habit na magtabi bago gumastos. Kapag naging disiplinado ka sa iyong pitaka, unti-unting mawawala ang bigat sa iyong dibdib dahil alam mong meron kang kontrol sa iyong direksyon sa buhay. Isang praktikal na paraan para makatipid at mapangalagaan ang iyong kalusugan ay ang pagyakap sa baon system sa halip na laging umaasa sa mga food delivery apps o pagkain sa labas. Aminin natin na ang pag-order ng kape sa mamahaling shop o ang madalas na pagpindot sa phone para magpa-deliver ng fast food ay malaking bawas sa iyong budget at madalas ay hindi pa masustansya. Sa pamamagitan ng pagluluto ng sariling pagkain at pagbabaon nito sa trabaho, makakasiguro ka na malinis ang iyong kinakain at literal na libo-libong piso ang masasave mo bawat buwan. Ang matitipid mo rito ay maaari mong ilagay sa iyong investment fund o gamitin para pambayad sa mga bayarin na matagal mo nang iniisip. Ang disiplina sa pagkain ay hindi lang tungkol sa pagtitipid, kundi tungkol din sa pagpapahalaga sa iyong katawan na siyang tanging puhunan mo sa pagtatrabaho. Hindi rin dapat kalimutan na ang sapat na tulog ay isang uri ng investment at hindi isang karangyaan o pagiging tamad. Marami sa atin ang puyat dahil sa walang katapusang panonood ng mga video sa gabi o pagbababad sa social media na nagreresulta sa matamlay na katawan at magulong isip pagdating ng umaga. Hindi ka makakapag-isip ng mga diskarte para sa iyong career o negosyo kung ang utak mo ay pagod at kulang sa pahinga. Subukan mong magkaroon ng fixed na oras ng pagtulog at siguraduhing makakuha ng 6 hanggang 8 hours ng pahinga para maging alerto ang iyong isipan sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Ang taong sapat ang tulog ay mas malakas ang resistensya at mas malayo sa sakit. Kaya mas nakakatipid ka rin sa huli dahil hindi ka madaling mabuwal ng karamdaman. Dahil mabilis ang pagbabago ng mundo, kailangan mo ring maglaan ng oras para sa skill upgrading upang tumaas ang iyong halaga sa merkado o sa iyong pinapasukan. Huwag kang makontento sa kung ano lang ang alam mo ngayon. Maglaan ng kahit 1 hour bawat araw para manood ng mga tutorials tungkol sa mga skills na in-demand gaya ng graphic design, digital marketing o kahit basic accounting. Ang internet ay punong-puno ng libreng impormasyon na maaari mong gamitin para madagdagan ang iyong source of income nang hindi nangangailangan ng malaking puhunan. Ang taong laging nag-aaral ay hindi nawawalan ng oportunidad dahil laging handa ang kanyang isipan sa anumang pagbabago sa ekonomiya. Ang kaalaman ay ang tanging bagay na hindi mananakaw sa iyo at ito ang magsisilbing sandata mo para makaalis sa kahirapan at makapagsimula ng mas magandang career. Panghuli, ang pagkakaroon ng Emergency Fund Starter Pack ay dapat maging priority mo para hindi ka na muling mabaon sa utang kapag may hindi inaasahang pangyayari. Subukan mong makaipon ng kahit 5,000 pesos muna bilang unang goal na nakatabi sa isang hiwalay na bank account na hindi mo madaling mahahawakan. Ang fund na ito ay magsisilbing iyong safety net para kung sakaling masiraan ka ng gamit sa bahay o mangailangan ng pambili ng gamot, hindi mo na kailangang lumapit sa mga Bombay o mag-loan sa mga app na may malaking interes. Kapag alam mong mayroon kang perang nakatabi, mas magiging payapa ang iyong pag-iisip at mas magiging matapang ka na gumawa ng mga hakbang para sa iyong pag-unlad. Ang financial peace of mind ay hindi nakukuha sa laki ng sweldo kundi sa tamang paghawak ng kung ano ang nasa iyong kamay ngayon. Aral 4, paglilinis ng kapaligiran at pag-aayos ng vibe. Ang ika-4 na aral sa iyong pagbabago ay ang pag-unawa na ang iyong paligid ay direktang refleksyon ng iyong mental state. Kaya naman napakahalaga na ayusin ang iyong physical environment. Kung ang iyong kwarto o bahay ay magulo, punong-puno ng tambak na gamit at madungis, malamang na magulo rin ang iyong pag-iisip at mahihirapan kang mag-focus sa iyong mga goals. Ang pagbabago ng buhay ay nagsisimula sa pag-aalis ng mga kalat o ang tinatawag nating decluttering
dahil ang bawat gamit na hindi mo na kailangan ay kumakain ng space at energy sa iyong buhay. Maglaan ka ng isang weekend para isort ang iyong mga damit, papel at kung ano-anong abubot na nakatambak lang sa sulok. Kapag maayos at malinis ang iyong paligid, mas magiging magaan ang iyong pakiramdam at mas madaling dadaloy ang mga bagong idea at positibong vibes sa iyong sistema. Dapat mo ring subukan na gumawa ng isang growth corner sa iyong bahay kahit gaano pa ito kaliit na magsisilbing santuwaryo mo para sa iyong pag-unlad. Hindi mo kailangan ng isang buong opisina, sapat na ang isang maliit na lamesa o kahit isang sulok na malinis kung saan ka lang magbabasa ng libro, magpaplano ng iyong budget o mag-aaral ng bagong skill. Ang layunin nito ay i-train ang iyong utak na kapag nandoon ka sa pwesto na iyon, ang mindset mo ay strictly for growth at improvement lamang. Iwasan mong gawin ang trabaho o pag-aaral sa iyong higaan dahil ang utak mo ay nakaprogram na ang kama ay para sa pagtulog at pagpahinga. Sa pagkakaroon ng nakalaang space para sa iyong mga pangarap, mas binibigyan mo ng importansya ang iyong sariling pag-unlad at mas nagiging seryoso ka sa iyong mga commitment. Napaka-epektibo ring paraan ang paglalagay ng mga visual reminders sa mga lugar na lagi mong nakikita para hindi ka maligaw ng landas sa gitna ng iyong paglalakbay. Maaari kang magdikit ng isang vision board o kahit simpleng papel na may nakasulat na goals sa iyong pader o sa salamin sa banyo. Ang ating isip ay madaling makalimot lalo na kapag naging busy na tayo sa araw-araw na kayod, kaya kailangan natin ng mga palatandaan na magbabalik sa atin sa ating bucket. Isulat mo ang iyong target na ipon para sa taon o ang petsa kung kailan mo gustong maging debt-free para magsilbing motivation tuwing tinatamad ka. Ang mga visual cues na ito ay nagsisilbing silent mentor na laging nagpapaalala sa iyo na mayroon kang mas malaking misyon na kailangang tapusin. Hindi lang ang iyong physical space ang dapat linisin kundi pati na rin ang iyong digital environment sa pamamagitan ng pag-curate ng iyong social media feed. Isipin mo na ang bawat account na pina-follow mo ay parang isang tao na bumubulong sa iyo araw-araw. Kaya kung puro negativity o walang kwentang content ang nakikita mo, iyon din ang magiging takbo ng isip mo. Mag-unfollow o mag-mute ka ng mga accounts na nagbibigay sa iyo ng stress o nagpaparamdam na hindi ka sapat bilang tao. I-follow mo ang mga pages na nagtuturo tungkol sa financial literacy, personal development at mga inspiring stories na magbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Ang pagkontrol sa impormasyong pumapasok sa iyong isip ay isang makapangyarihang paraan para mapanatili ang iyong motivation sa mahabang panahon. Panghuli, gamitin mo ang teknolohiya sa tamang paraan sa pamamagitan ng pag-organize ng iyong oras gamit ang mga alarms at digital calendars. Huwag mong i-rely lang sa iyong memorya ang lahat ng mga appointment o schedule ng iyong pag-aaral dahil madali itong ma-overwhelm. Mag-set ka ng alarm hindi lang para sa paggising sa umaga, kundi pati na rin para sa oras ng iyong deep work o ang oras kung kailan mo dapat ititigil ang paggamit ng phone. Ang pagtatakda ng mga boundaries sa iyong oras ay nagbibigay ng structure sa iyong buhay na kailangan para maging disiplinado. Kapag kontrolado mo ang iyong schedule, hindi ka na magiging sunod-sunuran sa mga random na pangyayari at mas magiging produktibo ka sa pagbuo ng iyong bagong pagkatao. Aral 5, ang mindset ng pagpapatuloy at consistency. Ang ikalimang aral sa pagbuo ng iyong bagong buhay ay ang pag-unawa na ang pagbabago ay hindi isang mabilisang karera, kundi isang maraton na nangangailangan ng mahabang pasensya. Maraming tao ang sumusuko kapag nakagawa sila ng isang pagkakamali o kaya ay bumalik sila sa dating gawi sa loob ng isang araw. Kailangan mong matutunan na patawarin ang iyong sarili sa mga slip-ups dahil ang isang maling desisyon ay hindi nangangahulugan na tapos na ang iyong laban. Isipin mo na parang sa diet, hindi ka agad tataba sa isang cheat meal basta't siguraduhin mo na ang susunod na kakainin mo ay masustansya na ulit. Ang susi sa tunay na pagbabago ay ang kakayahang bumalik agad sa iyong plano sa halip na lunurin ang sarili sa sisi at tuluyan ng sumuko sa iyong mga nasimulan. Napakahalaga rin na magkaroon ka ng isang accountability partner o isang komunidad na susuporta sa iyong mga bagong layunin sa buhay. Mahirap magbago ng mag-isa, lalo na kung ang lahat ng tao sa paligid mo ay ginagawa pa rin ang mga lumang bagay na iniwan mo na.
Humanap ka ng isang kaibigan, kapamilya o mentor na maaari mong pagsabihan ng iyong mga goals at magsasabi sa iyo ng totoo kapag nakikita nilang lumilihis ka na naman ng landas. Ang pagkakaroon ng taong magtatanong sa iyo kung kumusta na ang iyong ipon o kung nakapag-aral ka na ba ng bagong skill ay nagbibigay ng extra pressure na positibo para manatili kang tapat sa iyong pangako. Ang support system na ito ang magsisilbing anchor mo tuwing nakakaranas ka ng matinding pagsubok o kawalan ng gana. Dapat mo ring gawing habit ang pagsusulat sa isang gratitude journal bawat gabi bago ka matulog para matrain ang iyong utak na tumingin sa mga positibong bagay. Sa dami ng problema sa ating bansa at sa hirap ng buhay, madaling maging mareklamo at makita na lang ang mga kulang sa atin. Subukan mong maglista ng kahit 3 things lang na ipinagpapasalamat mo sa araw na iyon, gaya ng masarap na ulam, ligtas na pag-uwi o isang maliit na panalo sa trabaho. Ang simpleng gawain na ito ay unti-unting binabago ang iyong outlook sa buhay mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging mapagpasalamat. Kapag positibo ang iyong pananaw, mas nagiging malikhain ka sa paghahanap ng mga solusyon sa halip na mag-focus lang sa mga reklamo na wala namang naitutulong sa iyong pag-unlad. Isang malaking hamon sa atin ang iwasan ang pagkukumpara ng ating sarili sa tagumpay ng iba, kaya dapat mong yakapin ang mindset na patience over pressure. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang timeline at hindi dahil nakabili na ng sasakyan ang kaklase mo ay kailangan mo na ring magmadali at kumuha ng utang para lang makasabay. Tandaan mo na ang iyong tanging kompetisyon ay ang bersyon ng sarili mo kahapon at wala ng iba pa. Manatili ka sa iyong sariling lane at mag-focus sa iyong sariling growth dahil ang pagkumpara ay magnanakaw lamang ng iyong saya at motibasyon. Hanggat gumagawa ka ng hakbang pasulong, gaano man ito kailit, ikaw ay nagtatagumpay pa rin at darating ka rin sa iyong destinasyon sa tamang panahon. Panghuli, ang pagpapatatag ng iyong spirituality at inner peace ang magbibigay sa iyo ng lakas na hindi kayang ibigay ng material na bagay o pera. Maglaan ka ng oras para sa panalangin, meditasyon o kahit tahimik na pagmuni-muni bawat araw para kumonekta sa iyong mas malalim na layunin. Ang pagbabago ng buhay ay hindi lang tungkol sa panlabas na anyo o laki ng bank account, kundi tungkol din sa kapayapaan ng iyong kalooban. Kapag matatag ang iyong espiritual na pundasyon, hindi ka madaling mayayanig ng mga krisis o mga negatibong komento ng ibang tao. Ang tunay na bagong buhay ay nagsisimula sa isang pusong may kapayapaan at isipang may malinaw na direksyon, at kapag nahanap mo ito, wala nang makakapigil sa iyong tuloy-tuloy na pag-asenso. Bilang pagtatapos, ang pagbuo ng bagong buhay ay hindi isang pabilisan, kundi isang matibay na paninindigan na piliin ang tamang landas araw-araw. Mula sa pagharap sa katotohanan sa iyong salamin, pagbuo ng mga micro-habits, hanggang sa pagkakaroon ng disiplina sa iyong pera at kalusugan, ang bawat hakbang ay mahalaga. Tandaan na ang iyong paligid at ang mga taong pinipili mong makasama ay may malaking epekto sa iyong tagumpay, kaya huwag matakot na maglinis at mag-ayos ng iyong vibe. Ang consistency o ang pagpapatuloy, kahit mahirap ang siyang maghihiwalay sa iyo sa mga taong hanggang pangarap lang. Huwag kang mawalan ng pag-asa kung mabagal man ang usad sa simula dahil ang pinakamahalagang aral ay ito. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa desisyon mong hindi na bumalik sa dati. Maniwala ka sa iyong kakayahan, magtiwala sa proseso at tandaan na sa tips in life, laging may paraan basta may tamang diskarte at tiwala sa itaas. Kaya mo yan ka-tips. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang Tips in Life. Maraming salamat! Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.